A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa li walidina wa li sairil muslimina fi kulli makan. Allahumma zidna ilma wa barik lana fi ijtima'ina hadha ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng sino mga sumusubaybay dito sa videong ito, sa bawat sulok ng mundo. Napakaliit po ngayon ng mundo ngayon, ano? Dito tayo nakikita sa lahat ng iba't ibang lugar dito sa mundong ito. At alhamdulillah, muli tayo ay nagbabalik para sa ating family Islamic lecture, di ba? Na-miss nyo ba mga bata? 3 weeks na o 2 weeks? 2 consecutive lang na hindi 3 na? Oh, mashallah. Okay. So, na-miss ko ang ating pagtitipon na ito dahil talaga dito natin natatagpuan yung kapanatagan ng puso, pananampalataya sa Allah, dahil sa pandinig natin sa mga talata sa Quran at ganun din ang mga turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sa gabing ito, inshallah, samahan nyo kami kasama ang aking mga tatlong buting-ting. Jade, magpakita ka. Ikaw lang, sige. Salam mo sila. Ha? Salam, yan. Dati-rate, yung mga bata dito na yung maliliit, ayaw na nila magpakita kasi dalaga na daw sila. Hindi na sila nagpapakita. Kaya, siyempre, sabi ko, para mas lalong buhay na buhay, at least may nakikinig dito, at may nakikinig dyan sa outer space, hindi outer space pala, out of Riyadh, di ba? So, alhamdulillah, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us all and forgive our sins, and grant us all paradise including our loved ones. Allahumma amin. Napakagandang topic po itong gabing ito, dahil halos sa lahat sa atin ay alam natin itong natin kapulutan ng aral. At walang pagdududa, any chapter and any verse in the Holy Quran, lahat ito ay may lesson, aral sa ating lahat. Salita ito ng Allah, subhanallah, hindi pangkaraniwan na salita. The perfect words on earth, Quran. No doubt on it. Ya Allah. Sabi ng Allah sa Quran, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Indeed, this book, referring to the Quran, la rayba fi. This is the book that Allah subhanahu wa ta'ala sent to Prophet Muhammad, the last of all prophets. Why? Because this book, hudan lil muttaqin, a guidance to those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to belong us among those who really truly fear their Lord. Wherever we do, wherever we go, we always remember Allah. We should have connection to Allah. And that is why, as you can remember, whatever we do on this earth, it has something to do with in the day of judgment. Yes. Lahat ng gawin mo may karugtong sa araw ng paghukom. Nagsasabi ka ng, Ya Allah, patawad ako. Ya Allah, papasukin ako sa paraiso. Subhanallah. So this is the reality of life, the reality of our life on earth. Mayroong itong connection doon sa araw ng paghukom. Okay, so basahin natin itong sa sura na ito. You follow after me. Kailangan marinig ko yung boses nyo. Malakas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okay. Let's go now to the details of the surah, mga kapatid. Alhamdulillah, ayon sa mga tafsir ng mga pantas, marami sila sinabi patungkol rito. So, ano ang ating makakaya? Okay? Kila ana hadhihi surah nazalat fi Makkah aw fi Madinah. Among the scholars, they say this chapter was revealed in Makkah, while others also said it was revealed in Medina. Yun yung khilaf ng dalawa yun. Yung mga nagsasabi, okay, so yung mga iba na nagsasabi na ito nga ay Makkah at saka Madani, di ba? Doon sila nagka-iba-iba. Alamin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya, yes, paki-off muna yung mga internet nyo kasi while listening to me, paki-off nyo yung internet para hindi na mamatay yung dito. Minsan, lalo na ngayon, Thursday, tomorrow, Friday, marami gumagamit ng internet sa buong mundo. Dito lang sa Riyadh, ang dami. Kaya minsan po, nagkakaputol-putol, ano? So, nasaan ako kanina? Sa Madani, kung bakit ito ay naipadala rin na sinasabi nila na ito daw ay naipadala sa Madina. Ang lahat ng nilikha ng Allah may mabuti at may masama. Do you agree? Very good, Mujahid. Negative and positive. Makikita natin ang paglikha ng Allah balance sa lahat ng bagay. Hindi ba? Balance sa dalawang bagay na kanyang nilikha dito sa mundo. At lahat ito ay pagsubok. Hindi ba? We always explain to you that our life on earth is just a test. Trials from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said in the Holy Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Do people think that they will left alone and because they say we believe and they will be left alone? Indeed, Allah said, we have tested the generation before them. Generations before them. You, Muhammad, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those previous prophets of God were tested by Allah subhanahu wa ta'ala with their people, their wealth, and their health, and everything. And most especially, we were being tested in our faith to Allah. Are we really true? Our faith to Allah, or is just only showing off to the people? So of course, alhamdulillah, Allah knows what is in the hearts of His slaves. Alam nito ng Allah. At subhanallah, Allah Azza wa Jal, siya lang ang nakakaalam. Sa puso mo, Mujahid, sa akin, sa iyo, kahit sino sa atin. Ngayon, itong bukang liwayway kung tawagin. Diba? Maganda yung pagbukang liwayway. Paborito ay yung pagbukang liwayway, sunrise. Nagbibigay ng bagong liwanag, bagong pag-asa sa mga taong na-stress. Di ba? Whereas yung paglubog ng araw, ang ganda rin tignan. Di ba? Sunset ng araw, lalo na nandun ka sa baybayin ng dagat, o sa lawa, o sa bundok. Pero minsan nagbibigay ng lungkot dahil sa mayroon kang mga naalaala na nakaraan. So, siyempre, ang nakaraan na yun. Hindi na yun babalik. Di ba? Think about the future because tomorrow is another day. Diba? Correct. Tomorrow is another day. And, forget the past because the past will never give you anything. It only reminds you of your bad
memories. And some are good memories, of course. And that is undeniably. Okay. Let's go here now with Qul A'udhu Birabil Falaq. Now, bakit ito na ipadala? Yan ang tanong. Di ba? In the Quran, there are some instances na why the verse in the surah was revealed to Prophet Muhammad. Of course, there's a reason. Di ba? If there's a cause, there's cause and effect. Di ba? If there was something happened, there was reason. Tama ba yun? Did you get me? Ganun lang yun, di ba? If there's a reason, there is a will. Ano? And if there's a way, there's a reason in every there's a reason in everything happened. O yun, tama. Stupiro siya kini. O na, di ba? Tama yung sinabi. Ano? There is a reason in everything happened. O di ba? That happens. Why are you suffering now? You maybe ask yourself, because of your bad deeds, because of the trials, or maybe because Allah loves you. He wants you to ask Him, to be close to Him. That is it. And remember, the life and trials on earth are two kinds. Blessings, and the second thing is also bad. Misfortune, difficulties, trials, misfortunes in life. Trials yun. And there are also blessings. Your family, wives, your children, your wealth, your knowledge, your beauty, whatever. You know? It's amazing. Mujahid. Astagfirullah. Sasabihin mo, amazing? No, it's not amazing. And this is the reality. Allahu Akbar. Subhanallah. So alam ko mga kapatid, yung iba sa inyo inantok na dyan sa Pilipinas, kaya minsan dinadagdagan natin ito ng para mapukaw tayo. Ano? Anyway, ang dahilan kung bakit ito bumaba, mga wata, is that ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nakulam. Kuya, ba't siya mangkulam? Nakulam. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, totoo ang mga mangkukulam. Totoo ang mga kaalamang itim. At ito ay bawal sa Islam. Marami ito sa mga sambayanang mga kamusliman na nag-aaral ng mga kaalamang itim. Sa mga marano, natawag nila doon na katao. Kakasi. So, yung ano may tawag doon? Yung, anong tawag doon yung sa Tagalog? Yung paghingi mo ng kwan? Yung para gumanda ka, maging gwapo ka. Anong tawag doon? Sa maranaw na kakasi. Sa Tagalog, anong tawag doon? Tignan natin yung mga tagapanood natin. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Gayuma. Okay. Correct. Gayuma. Yung gayuma, yung mga adimat, yung mga pangkukulam, yung mga panghuhula, yung pagbibigay. Maski sabi mo na panggayuma na pagbalikin mo yung mag-asawa, whatever, whether you use it for good and almost, of course, mas lalo na kung masama, ito ay bawal na ipinagbabawal ng Islam dahil ito ay nakikipag-ugnayan ka sa mga jinn. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon dito sa tafsir ng bakit ito na ipadala, ay dahil minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nakulam ni black magic in English, ni Lubayb, Lubayb ibnu al-A'sam. Mu'taqidat min al-Yahud. Siya si Lubayb ibn al-A'sam nakasama sa mga Yahudi, sa mga Jewish. Na ito yung sinasabi nila kayong dun sa Madina nangyari. Ngayon, si Lubayb, mayroon siyang mga anak na babae. Dahil pinakulam niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa iba ay nagkasakit siya sa oras na ito ay nasugat siya ng pagkukulam sa kanya. Yung ibang riwaya among the scholars na sabi nila na para humina ang kanyang pangangatawan o ang kanyang pagiging pagkalalaki. Yes. Some of the scholars they say about this. Ibig sabihin, dahil
si Lubayb ay naiinggit siya kay propeta dahil lumaganap na ang pangalan niya sa Makkah, sa Madina, sa buong kaharian ng sa buong Middle East. Okay? Nagiging propeta na siya at ang mga Hudyo ayaw nila kay propeta Muhammad. At ganun din, haula'il al-yahud alladhina yaqtuluna anbiya'ahum bighairil haqq. Sila yung mga Jewish na talagang pinapatay nila yung mga sugo sa kanila. Okay? So si propeta sallallahu alaihi wasallam, noong siya ay nakulam, bumaba itong aya para siya ay gamutin. Bumaba sa kanya ang dalawang malaika. 2 angels came to him. One among them is Angel Jibril. And he was, dito siya sa kanyang ulo. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was sleeping or lying on his bed. He saw on his dream. And then yung isang angel na si Mikael, doon daw sa kanyang paa. Ngayon, yun yung pagsabi nila na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sabi nila mahasala bihada matbub, yani matbub ish al-marad, nagkasakit siya, kaya bumaba itong qul a'udhu birabbil falaq. Itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na itong dalawang itong aya na ito ay banggitin mo bilang gamot mo o bilang cure mo sa anumang pinagdadaanan mo para hindi ulit na ikaw ay makulam o kahit sino man. Ibig sabihin, kung pinadala to kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa atin. And that is why it is sunnah that we practice every night bago tayo matulog. Babasahin yan. Ang sunnah nga, babasahin mo yung tatlo, yung Qul huwallahu ahad, Falak at saka Binas. Then 3 times, iano mo dito sa katawan mo. Insyaallah, hindi ka masusugat ng anumang uri ng mga panganib o anumang mga sakit or anumang uri ng black magic na pangkulam sa'yo. Ngayon, dito na nangyari kung bakit ito bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Did you get the point, Jaco? Oh, ano? Tanong mo? Bakit? Bakit siya Bakit siya, ano? Bakit siya Nakulam. na propeta siya? Oh, mashallah, very good question ito ni Mujahid. Subhanallah. Bakit daw siya nakulam samantalang propeta siya? O nga, no? Paano ako dun? Bakit nga siya nakulam o tinamaan ng kulang, propeta naman siya? Di ba? Jaco, if you were with me since we started this lesson, life on earth is trials. Di ba? Test. Including who? The prophets of God. No escape. Lahat tayo. May hikmah dito ang Allah. Dahil kung hindi nakulam si Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong dahilan para ito ay bumaba itong falak? Logic. Logic, man. Gamitin mo 'yun. 'Di ba? Kasi nga 'di ba pinag-usapan natin if there's something happened, there is reason. 'Di ba? Ngotay ni bad na pasinga edis. Hindi, ganun talaga 'yun, ganun. Pangalawa, okay, sa mga prophets, si Propeta Muhammad nakulam. Si Propeta Ayub nagkasakit ng matinding sakit. Halos nagkaketong o nagkaroon ng uod ang kanyang mga katawan. Yes, exactly. Nagkaroon talaga ng uod ang kanyang katawan. Hindi na makalakad. Ha? Ilang years nandun lang siya sa kanyang bed. 30 years. No, I think 7 years or 7 to 8 years siya na nagkasakit. Si Prophet Yahya, si John, napatay siya. Oh, ngayon pwede mong itanong, bakit ganun? Propeta siya, napatay siya, pinahintulutan ng Allah. Everything is a test and trials. Dahil ito, ikaw Muhammad, para ito sa mga umma mo, ituro mo sa kanila na dapat silang mag-iingat at dapat din sila ito ay mag-ask sa Allah. Ha? Ano ba tawag dito sa al-isti'adha? Anong tawag dito sa isti'adha sa Tagalog? Sa Tagalog, ang isti'adha, ang sabi nila dito ay yung nagpapakupkup ka. Yun yung nagpapakupkup. Sumusurrender ka at ikaw ay tunay na nag-ano lang sa Allah.
doon ka lang sa kanya nagsusumamo, doon ka lang sa kanya nananalig, doon ka lang doon ka sa kanya humihingi ng tulong, wala nang iba at walang makakaprotekta sa iyo. Ganun 'yun. Hindi ka hihingi ng tulong sa kahit sinong tao, doktor o ano, although sila yung pwedeng ikaw ay magamot dahil doon idadaan ng Allah ang gamot mo. Pero it doesn't mean na doon ka manalig sa kanila. First, you have to trust Allah. Nothing happens except Allah wills. Okay? You will not be cured unless Allah will cure you. Do not trust the medicine. Do not trust the doctors. Do not trust the doctor. I'm sorry. Ibig sabihin, ang punto rito, yung mga doktor, sila yung ginawa ng Allah na, sila yung ginawa ng Allah na, ang trabaho nila, mabigay sila ng gamot. Pati rin mismo sila, hindi nila magamot ang sarili nila. Ilan mga doktor nagka-COVID na matay? Dahil totoong may Diyos na siya ang nagbibigay ng gamot. So that's true. Diba? So anyway, malapit na yung oras natin. Baka nung bisingan mga tao. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. O Muhammad, sabihin mo, sabihin mo Muhammad, na ikaw ay nagpapakopkop birabbil falaq. Siya ang Diyos, siya ang sandigan, siya ang dapat pagkatiwalaan, siya ang lumikha sa lahat ng kanyang mga nilikha. Birab, Panginoon. Siya ang lumikha, siya ang nagtutustos, siya ang kumukontrol. Walang pwedeng mangyari sa mundo maliban sa kapahintulutan niya. Wallahi, kahit anuman lahat ng tao dito sa mundo, magtipon-tipon sila, Mujahid, para ikaw ay gawan nila ng masama, walang mangyayari sa iyo maliban sa anong gusto ng Allah. At maski anong pagtipon-tipon nila para gumawa sila ng kabutihan sa iyo, wala ring mangyayari sa iyo maliban sa ito ay kung ano ang itinalaga ng Allah na mangyayari sa iyo. You see, ito yung akida. Babalik na naman tayo sa akida. Paniniwala, paninindigan, doktrina natin. Dito sa puso yan nakalagay. Dito yan nararamdaman natin. Diyan ang pinapaniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siya lang ang pwedeng makagamot, makabigay ng lakas. Lahat ng pwedeng mangyari sa iyo, ito ay sa kagustuhan ng ating tagapaglikha. Ya Muhammad, sabihin mo na ya Allah, nagpapakupkup ako sa iyo birabbil falak. Ano itong falak? Ang falak, ayon sa mga pantas, ito daw yung bukang liwayway. Yung bago mag-fajr. Kasi yung after fajr na, sumikat na yung araw, yun yung nakuha natin na suratul duha, di ba? Yung pagsikat ng araw, sunrise na. Ito naman bukang liwayway. Ibig sabihin bago siya mag-fajr. Ang tanong, bakit ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay anong connection niya? Very good, Mujahid. Anong connection niya dito sa O Muhammad, magsabi ka na ikaw ay nagpapakupkup sa Allah na siya ang Diyos ng bagong magliwanag ang araw o sa takip silim ng gabi. Kasi nga si Muhammad, ano siya? Nasugat siya ng kulam. Ang mga mangkukulam, usually sila ay nangkukulam sila ng gabi o di kaya madaling araw. At iba-iba ang klase ng sihir. Ano mo yung sihir? Yung nililinlang ka ng tao, yung kukulamin ka ng tao, yung ipapabilib ka niya sa anong pwede niyang gawin sa'yo. Sa sihir, ikaw ay pwede kang masihir o ikaw ay magkaroon ng makulam sa pamamagitan ng pagkain. Nakain mo yun, magkakasakit ka. O di kaya sa pamamagitan ng pag-inom. Yung mga mahilig kumain at uminom dyan, mag-ingat-ingat tayo dahil minsan akala mo, kaibigan mo, kasama mo, hindi mo pala alam, mayroon siyang iniisip sa'yo na maitim. Okay? Don't ever trust. Trust Allah alone. Sarili mo. Oo. Kasi minsan, maski kamag-anak mo, kaibigan mo, hindi nila gusto sa'yo yung iba, hindi naman lahat, okay? Yung mga iba lang. Kaya dapat mag-iingat din. Minsan din ay sa pamamagitan ng pang-amoy. Doon din ay nakukulam ang isang tao. Minsan din sa pamamagitan ng sihr, yung pangkukulam na yan ay sa pamamagitan na ito ay dinadala nila sa puno na nakabitin lang doon dahil sa pag-ano ng hangin. Every time na yung hangin ay may lagay nila doon, tapos yun ang nangyayari sa'yo, para kang nahihilo.
Allahu Akbar. Mayroon ding siher na kung saan ito ay inililibing. Hanggat hindi yun mabuklat at hindi yun matanggal, nananatili ka kung anong ginawa nila sa'yo, magiging sira ulo ka o magkakasakit ka o hindi ka mapamangasawa o whatever, mangyayari pa rin yun. Maliban na lamang kung ano ang gusto ng Allah na pwede mabago yun. Sa pamamagitan ng pagbigay ng gamot at dua ng kung sinong pwedeng makatulong sa'yo. Mayroon ding mga nakulam na kung saan nilalagay nila doon sa dagat. Kaya every time na yung dagat na yan, pag siya ay lumakas o ano ba yun, high tide, lumulubo ang tiyan niya. Tapos pag ito'y naging low tide, ganun din. Minsan sa pangkukulam, minsan sa pamamagitan ng buhok. At yun daw, according to the tafsir dito mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng kanyang buhok, doon daw din siya nakulam. Okay? Kaya yun ang ginawa sa kanya. Ha? May ganyan naman. Uy, tanong niya, may ganyan daw ngayon? Meron pa rin. Noon nga mayroon. Hanggang ngayon, hanggang sa maguno ng mundo, hindi yan mawawala yung mga mangkukulam na yan. At ang mga mangkukulam na yan, sila yung mga tao na kung walang paniniwala sa Allah. Pero kung sila ay mga Muslim, naniniwala sa Allah, malaking kasalanan na ginagawa nila. Kasi nagtatambal sila sa Allah. Ito po ang sinasabi natin sa sinumang mga kamusliman na nag-aaral o nag-aalam ng kaalamang itim para gamitin sa mabuti o masama. Ito po ay malupit na ipinagbabawal ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dahil wala itong dulot na maibibigay na mabuti sa sangkatauhan. Totoo yung dal. Ano? Yung dal. Anong dal? Manika. Pwede rin sa manika, yung sa mga iba, sa punta ka sa Sikihor, punta ka, with due respect, kahit saan lugar, kahit ka pumunta, pwede yun din na ginagamit nila. Anyway, there are many other forms, ways, para makulam ang isang tao. At yun yung mga nabanggit natin, bilang kaalaman lang. Sabihin mo, Muhammad, ikaw ay humiling at magpapakupkup sa iyong Panginoon sa bukang liwayway. Dahil dito nga nangyayari yung mga pangkukulam at paggawa ng mga syar, yung mga masasama na ginagawa ng mga tao. Say, O Muhammad, I seek refuge with Allah, the Lord of the daybreak. Okay, the dawn. Sabi dito, min syarri ma khalaq, from the evil of what He has created. We explained earlier that Allah subhanahu wa ta'ala created what? Good and bad. Diba? So meron ding inilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bad. Alin? Yung mga ahas. Di ba? Pwede kang matukan niya, pwedeng mamatay ka na lang, di ba? At saka yung mga scorpion, lahat ng mga yan. At yung mga pwedeng makapinsala na matuklaw ka niya, pwede kang di ba? Pero in reality, meron din silang mga co-system na ibig sabihin, kaya nilika sila ng Allah, then may wisdom. Meron din silang mga pakinabang sa mga ibang mga creations ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo bilang Muslim, bilang tao, nilikaya ng Allah dahil mayroon din silang buhay, pinapahintulutan tayo, patayin ang pwedeng anong patayin dyan, katulad ng ahas, katulad ng mga scorpion, at yung ahas, pag sa bahay daw, hindi pwede na diretsong patayin yan, dapat magsasabi ka, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, at hihiling ka sa Allah na sabi mo na umalis ka dyan, at kung hindi, at hindi na siya umalis, at nandun niya, totoong ahas yun, at pwede mong patayin. Yung mga langgam, kung pwede, wag natin patayin. Yes, kasi may mga buhay din yan, at may kwento rin yan patungkol sa langgam sa Quran, at meron ding suratul Naml. Okay? So may mga bagay lang na pwede tayo ay pinapahintulutan yung makakapinsala. Ang sabi dito, wa min syarri ghasiqin idha waqab, and from the evil of the darkening night. Okay? Darkening night, it comes with its darkness, or the moon as it sets or goes away. itong talatang ito, I was really amazed and I was surprised na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya, he was with Aisha, one of his wives. Okay? And then he was with her, and then nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang buwan. Tapos ang sinabi niya kay Aisha, Ya Aisha, ista'idhi billahi min hadal qamar, min syarrihi, aw fima ma'na hadal hadith, min syarri hada idha waqab. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, O Aisha, humiling ka sa Allah na magpakupkup ka sa Kanya
sa kasamaan niyang buwan na yan. Intindi niyo mabuti ha? Kasi ako nung una rin parang masama pala ang buwan. Tignan natin, tuklasin natin anong nangyari. Dahil pag ito ay idha waqab ghasiq, pag ito ay, ano ba yung ghasiq? Ang ghasiq, yung pagkadilim na niya. Sa dilim ng pagkadilim niya. Idha waqab, pag ito ay pumasok na sa kadiliman niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilang minutes na lang po magpapaalam na kami ni Mujahid kasi nag-adhan na dito ng Isya sa Riyadh. Then after that, mag-iikama na. So, inshallah may time pa tayo mga siguro 5-10 minutes. Stay with us mga kapatid. Saan tayo? Sinabi ni Propeta kay Aisha, doon sa kamar. Ang lahat ng nilikha ng Allah may kabutihan, may kasamaan. Ang sabi dito ng mga tafsir ng mga pantas, ginamit yung kamar na ghasiq. Ibig sabihin, ghasiq, ibig sabihin hindi siya ma'ruf. Wala siyang alif walam, nakira. Bakit siya naging nakira? Wala siyang alif walam kasi hindi ibig sabihin lagi na ang buwan ay nagbibigay ng kasamaan. Actually, ang buwan ay isa ito sa mga nilikha ng Allah na biyaya sa atin. Nagbibigay ng liwanag sa gabi, nakikita natin ang kagandahan ng kalawakan at nagiging masaya ang tao at nakikita natin ang paglalakbay ng mga tao sa gabi o anumang uri ng mga uod o anumang uri ng mga nilikha na nakikinabang sa araw. Pero ang punto rito, ang mga mangkukulam, ano yung mga mangkukulam sa English? Mga witch. Tama? Witch. Hey, Yeah. where did you study? Hindi mo alam ang mangkukulam in English? Yung witch. Yung minsan, nakikita na natin sa mga comics lang o sa film na nakasakay siya ng walis, tapos lumilipad, tapos yung buhok niya, di ba? Ganyan, yes. Witch yun, sa amin, sa atin, sa mga maranaw na si Makaugis. Kinatatakutan niya ng mga bata, lalo na ikaw, yung buhok mo, kapal-kapal. Nako, yan ang gustong-gusto ni Makaugis. Anyway, anong nangyari? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ang punto rito, yung mga witch na yan o yung mga mangkukulam na may kaalaman sa itim, sinasamantala nila sa buwan ng takip silim ng kagabi, sa dilim ng gabi, na ito ring buwan na ito ay lalong-lalo na pag siya ay bilog na bilog, lalong lumalakas ang kasamaan ng mga mangkukulam sa kanilang mga power na pangkukulam nila dahil nakaalay doon sa buwan. Wallahi, hindi ako makapaniwala. Alam niyo mga kapatid, na surprise ako kasi minsan naitanong ko yan sa sarili ko, bakit ba tayo mga Muslim nag-aayuno tayo o sunna sa pag-aayuno na 13, 14, 15 ng every month? Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagfa-fasting siya ng 13, 14, 15. Sunna yun kasi isa sa hadith na nasabi, pag ikaw ay nag-ayuno ng every 3 days of the month, sa middle of the month, 13, 14, 15, it seems na ang reward mo ay nag-ayuno ka ng isang buwan. At ang propeta, hindi niya ito tinigilan sa kanyang pag-aaya. Sa buong buhay niya, ang pag-aayon ng 3 days in every month, at saka Monday, at saka Thursday. Ngayon, subhanallah, ngayon, na-explain dito ng mga pantas, kung bakit din pala si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno siya, dahil bukod sa ito ay beneficial, dahil sa pag-aayuno mo, anumang uri ng pangkukulam sa iyo ng isang mangkukulam, yung power na yun na kinukuha o anong idinudulot ng kabilugan ng buwan yan. Kasi tignan nyo, nung nag-start tayo ng kahapon, 13, 14 ngayon, bukas 15 ng Friday, dyan, bilog na bilog yung buwan. After ng 15, 16, nagkaka-quarter na siya. Crescent na siya, hindi siya nagagiging buo. Sinasamantala daw nila yan kasi dyan sila lumalakas at pati yung mga ibang mga organismo na hindi pa natin nakikita o nakikita ng mata o sa mga kailaliman, lumalakas ang kanilang mga power nila o anumang yung mga micro ano nila na power nila na pwede silang makaano sa tao. Pero ang punto rito, ang propeta, kung bakit ito nag-aayuno, ay ayon din sa pagsabi ng mga pantas, nahihina ang kanilang power at dahil ikaw ay nakakapag-ayuno ka, nagiging malakas yung immune system mo.
yung katawan mo, yung utak mo, lahat. Allahu Akbar. Mga kapatid, hindi sapat ang aking pag-explain patungkol dito. So, importante nakuha natin yung idea kung bakit ito nangyari at yun pala ang isa sa mga dahilan. Allahu Akbar. Minsan nagtatanong ang Muslim, bakit tayo nagfa-fasting, bakit tayo nagdarasal, bakit tayo nagtatawaf ng 7 times, bakit ang Fajr ganito, ganyan. Lang lahat ito ay may wisdom ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tangi siya lang ang nakakaalam at kung bakit niya ito ginawa at ipinag-utos dahil ito ang nakakabuti sa atin. Sami'na wa ata'na. Ibig sabihin, sumunod tayo, narinig natin at yun ay may dahilan. Okay, nakuha natin kung ano pala ang connection niya doon. Okay, sabi ng Allah, wa min syarrin naffathati fil uqad. And from the evil, humingi ka o Muhammad na magpakupkup sa Allah mula sa kasamaan of those practices, witchcraft. Ito yung mga witchcraft. Yung mga witch o witchcraft, when they blow into the nuts or whatever they do. Kung ano man ang ginagawa ng mga mangkukulam na yan, sa lahat ng mga yan, basahin mo to, magpakupkup ka sa Allah dahil sa pamamagitan ng salita ng Allah. At di ba, Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Ya Allah, humihiling ako sa iyo, nagpapakupkup ako sa mga pangalan mo na kumpleto na perpekto sa lahat ng mga nanilikha mo na mga masama na pwedeng makadulot ng masama sa tao. So yan, dua yun ng propeta, mga salita, turo ng propeta na ito ang tunay na agimat. Hindi ang agimat pupunta ka doon sa matanda o albularyo na nagbibigay sa iyo ng mga agimat na itim na gagamitin mo. Waliyaudu billah, hindi mo alam, makakasira sa health mo yun. At yun ay isang uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Jahid? Nafathati fil uqad, ang nafath, ang sabi dito, karamihan daw ng mga mangkukulam ay mga babae. Allahu Akbar. I'm sorry, nandiyan kayo mga sister, nanonood kayo, pero wala tayong magawa. Ito lang naman ay sinabi dito sa mga tafsir ng mga pantas. Yung mga mahilig ng mga kaalamang itim, yan, mga babae. Sila daw yan, ang mga nagsisigawan yan. Nafathati fil uqad. Okay? Yun ang sinabi nila doon sa mga pantas. Wa min syarri hasidin idha hasad, and from the evil of the invader when he invades. Ano ito sa Tagalog? Ang sabi dito, at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit. Ito ang problema, ang inggit na ito. Ito yung sinasabi nating hasad. Alam nyo ba ang hasad? Ha? Anong hasad? Very good. Jealousy. Ano pa? Selos. Baka nakipisinga. Ano pa? Jealousy, selos, inggit. Okay, yung alalahanin nyo. Envy, very good. Mashallah. Uy, alam nyo ba? Kasalanan sa kalangitan at kasalanan dito sa lupa, itong hasad. Dahil sa kasalanan na ginawa ni Iblis na si Shaitan, na nagkasala siya kung bakit siya kinasuklaman ng Allah at isinumpa na pinalabas sa paraiso, dahil sa inggit niya na sinabi ng Allah sa kanya na wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, magbow kayo, magprostrate kayo kay Adam. Sabi ni Iblis, dahil sa inggit niya at dahil sa pagmamalaki niya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nilikha mo ako mula sa apoy at siya ay nilikha mo mula sa lupa. Ba't ako magsusujud? Yun, pinagalitan siya doon ng Allah at siya ay nakalabas sa paraiso at kinasuklaman at walang pagpapatawad sa kanya dahil sa kanyang pagmamalaki. Anong rason? Hasad. Kasalanan na una nangyari sa kalangitan. Pangalawa na kasalanan na nangyari dito sa kalupaan, noong nainggit ang anak ni Adan, si Habil at saka si Kabil. Di ba? Nung si Kabil ay pinatay niya si Habil dahil sa inggit na nakita niya na mas gusto ni Propeta Adan alayhi salatu wasalam ang isa sa kanyang mga anak kaysa dun sa isa, kaya itong isang anak niya ay pinatay niya. Mismo yung kapatid niya, anong rason? Dahil sa inggit. Kaya sa ating mga Muslim, bawal ang magkaroon na manatili ang inggit dito sa puso natin. Ang tanong, sinong taong walang inggit?
Jako, sinong taong walang inggit? Ha? Wala. Ibig sabihin, lahat nagkakainggit. Di ba? Pero, gamitin ang inggit para sa ikalulugod ng Allah in a good way. Ano ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam? La hasada ila fil ithnain. Walang pagsiselos o inggit maliban sa dalawa. Ang isa ay anna Allah atahu ilman wa yuallimuhu ana al-layli wan nahar wa fi mama'an hadith ginagamit niya ang tao na binigyan ng Allah ng kaalaman na isinasagawa, isinasabuhay at itinuturo sa mga tao. Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang nawa kami doon. At sila yung mga mukhlis. Totoo, tigib ang kanilang mga kaalaman na ito ay ginagawa nila para sa Allah. Okay? For Allah's sake and para sa kabutihan. Hindi gagamitin ng kaalaman sa kasamaan. Pangalawa ay pwede tayong mainggit doon sa tao na binigyan ng Allah ng pera o kayamanan pero ginagamit niya ana al-layli wan nahar, binibigyan niya ng charity. Anong ibig sabihin ng inggit din? Inggit na mabuti na sasabihin mo, sana pag ako nagkaroon din ng kaalaman, gagawin ko siya. Ituturo ko ang kaalaman kasi wallahi walang kaalaman na mabuti na magbibigay sa iyo sa iyong libingan maliban sa kaalaman na mabuti. Na gumawa ang mabuti ang tao dahil sa kaalaman na itinuro mo. Kung ito ay Quran at kung ito rin ay hadith. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama wa 'allama. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang kung sino yung meron siyang naalam at ito ay itinuro niya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang nag-aaral sa Quran at ang Quran ay kanyang itinuro. Ngayon, ang hasad na bawal at hindi maganda ay zawal ni'matu al-akharin. Ayan. Ibig sabihin, ang hasad na hindi mabuti na selos ay yung paghiling mo o pagsabi mo o sabihin mo na maisip mo, sana yung biyaya ng Allah sa'yo ay mawala sa'yo. Yun ang hindi mabuti. Yun ang haram. Halimbawa, Marjana, binigyan ng Allah si Marwa ng talino, na napakatalino. Ngayon, nag-start ka na nainggit. O di kaya marami siyang kaibigan. Di ba? Normally, mismo kaibigan, mismo kapatid mo, nainggit ka. Ngayon, pag naisip mo sa sarili mo, nasabi mo, sana kasakit ka, sana mawala yan sa'yo, yun ang haram. Which is never yun maganda, hindi yun maganda sa magkapatid. O kahit sino man sa atin, maski sino, kaibigan mo, kahit sino. Kasi ang totoong Muslim, pag mayroon siyang nakita na mabuti sa kanyang kapwa o kapatid o pamilya, sasabihin niya, Allahumma zid lahu wa barik lahu. Ya Allah, dagdagan mo pa siya at bigyan mo pa ng maraming biyaya sa kanya. Sana yun ang nangyayari sa ating mga kapatid. Yung lagi tayo humiling ng kabutihan sa kapwa, di ba? Yung ganoon, maganda yun, yung maghiling ka sa Allah. So, kasi pag yun ang ginawa mo, hiniling mo yun sa Allah, sasabihin ng mga malaika, wala ka bimithl, at ikaw rin ay magkakaroon ng ganyan. Allahu Akbar. Napakaganda ng Islam. Mayroon kang makita mabuti sa kapwa mo, ihilingin mo, ya Allah, dagdagan mo pa siya. Ya Allah, barik lahu. Sasabihin ng mga anghel, wala ka bimithl. Hindi mo hiniling sa Allah na magkaroon ka nun, pero you wish. Wish ko lang. Magkaroon ka ng wish, di ba? Pero hindi mo alam, pwede kang bigyan ng Allah dahil sa mabuti na busilak at dalisay ang puso mo na you are wishing something good also for others. Kaya ang hasad na ipinagbabawal dito ay yung hilingin mo at hindi ka masaya na nagkaroon ng mabuti ang biyaya ang iyong kapwa. Pero, mayroon din nakakapagtaka kasi rito. I don't know how the grade of the hadith, kung how the weight yung hadith na ito, siguro ito ay sahih. Sabi sa hadith, inna kulla dhi ni'matin hasud. Okay? Ibig sabihin daw, ang lahat ng anumang biyaya na ibinigay sa'yo ay magkakaroon ang tao ng pagsiselos sa'yo doon. Allahu Akbar. Siguro, kung totoo yun, which is correct, mayroong nga sinasabi nila professional jealousy. Mayroong sinasabi nila pag nagkaroon ka ng maingit na sa'yo ang tao. At yung evil eye,
Yung ano yung huli ng aya? Min syarri hasidin idha asad. Yung tao na naiinggit sa'yo, lalo na yung mga mata nila, wa innal ayna haq. Yung ayn na yan, may mga tao na pag nakakita sila ng mabuti sa kapwa, wow! Hindi sila magsabi ng Masya Allah, Tabarakallah, pwedeng magkasakit yung tao, pwede yung biyaya ng Allah sa kanya ay mawala. Kasi may mga tao na nalikha sila na mayroon silang tanging ganyan. Kaya ang Muslim, kailangan magsabi tayo ng Masya Allah. Huwag yung buyag-buyag, oh, may buyag-buyag. Anong buyag-buyag? Kanang buyag-buyag, ka naman sa mga Bisaya mo nagikuhan. Bisaya yun. Yung pwede mong sabihin, sana all. Sana all. Okay, pwede sabi mo, sana all. Kasi naghihiling ka na, ya Allah, sana magkaroon din sila lahat ng ganyan. Pero which is, hindi pwede. Kasi ang Allah, mga anak, tandaan ninyo, binigyan ka na mayroong ibinigay dito na hindi binigay sa'yo. Binigyan ako na mayroong ibinigay sa akin na wala sa'yo. So, وَفَضَّلَ اللَّهُ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدْ فِي الرِّزْقِ. Ang Allah ay binigyan ang bawat isa ng kanyang mga nilikha na ito ay wala sa iba. Minsan may makikita tayo sa mga tao, sa YouTube, so whatever, na ang liit-liit niya, kinasusuklaman, binubuli siya, pero yung talent niya, hindi pangkaraniwan. Pangkaraniwan yung talent niya. Kasi hindi talino niya, hindi pwede gawin ng isang tao. Meron nga ako nakita, walang paa, walang kamay, lahat. Pero yung paa niya, ang idinidraw niya. Ang galing magdraw. Allahu Akbar. So, pangit ka man, mababa ka man, wala kang uri, whatever, magpasalamat ka sa Allah kasi ang tunay na biyaya sa iyo ng Allah ay ang pagiging Muslim, naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, sumasamba sa tunay na Diyos na tama, at gumawa ng kabutihan. Yun ang dapat. At huwag tayo magselos. Yun nga, sinasabi nito, min syarri hasidin idha hasad, at humiling ka Muhammad sa sinuman ang nagkaroon sa iyo ng pag nainggit ang tao. Dahil hindi rin pala ito magbuti. Zawalu ni'mati alal akharin. Yung paghiling mo na sana mawala ito sa tao na binigyan ng Allah ng biyaya. Did you learn something about this verse? Di ba? Dahil oras na, nag-ikama na, Mujahid, magpapaalam na kami mga kapatid. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood at tunghayan nyo kami sa susunod nating lecture, family lectures, inshallah sa susunod na kailan? Thursday. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.